Maayong gabi sa tanan. Sa tagain na lang og mic pali og be. Tadugonon man ni. Hello. Again, may gabi no. As per instructions sa atong obispo, gitawag kita niya karong gabi nang mag-intercession ta, no, mag-ampo ta karong gabi na kitang tanan, no. That's his instruction para kadato, and we have to pray, no, specifically sa atong communion sa Charismatic Episcopal Church, no, sa atong simbahan sa Cathedral of Christ the Redeemer, o anything ana ay kalabutan sa atong simbahan o sa atong komunyon. No, mo na atong iampo karong gabi na. But before that, let me share gamay lang, no, about sa gisulti sa atong balaod sa Charismatic Episcopal Church mahitungod kanato nga mga membro niini nga simbahan, no. Sa atong canons, or kung mingon tag canons, bot pasabot balaod, no. Sa atong balaod sa simbahan, adunay upat ka level or upat ka order, no, sa simbahan. Okay, sa uban nga simbahan tulora, but sa ato upat tungod kay pinasahi kini, no, og importante kaayo, no. Ang una ni ana mao ang mga obispo, no, the bishops, ay kaduha the priests, ang mga kaparian, deacons, ang mga diakono, o ang ikaupat mao ang mga laiko, no, or ang mga matinud-anon nga mga katawhan. Okay? Kumingon ta og laiko or laity sa in English, no. But pasabot mao ni ang mga katawhan nga wala giordinahan. Okay? Sama kaninyo, wala man mo giordain, no, wala man mo gipandungan sa kamot sa obispo. Okay, aron nga mahimo nga miyembro niini nga simbahan. Okay? So, ang mga laiko, or ang mga, sa other terms, ang nagitawag na nga lay faithful, okay, mao kini ang ikaupat nga order sa simbahan sa Charismatic Episcopal Church, no, nga binunyagan, okay, using the Trinitarian formula. Okay, gibunyagan, ginamitan ang Trinitarian formula. So, kung sa Charismatic Episcopal Church mo nabunyagan, okay, gibunyagan mo sa pare sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Pag nabunyagan na mo, automatic member mo ani nga simbahan. Okay? So, mauna nga tanan nga nabunyagan dinhi nga simbahan, you are a member of this church. Okay? Dili og kinahanglan natong sabton nga dili lang kay ang simbahan ang naay responsibilidad sa inyo, kundili kamo pod naapod mo'y responsibilidad isip mga membro niini nga simbahan. So mauna nga kinahanglan natong masabtan nga dili pwede nga mulakaw lang ta kung kanus-an nato gusto mulakaw nga naman sabot ba nga pag di nakaganahan ani nga simbahan lakaw lang ka, biya lang ka, nang wala lang sa imong ginhawa ba, dili ingana. Kay the moment you do that, na ay responsibilidad nga imong gibiyaan. Okay? Now, matod sa atong canons, laity, when baptized, are incorporated into the people of God, share in Christ, and serve by participating in the church's mission to bring the gospel to all people. Take note, ang mga laiko daw, or kita, no, labi na gid kamo, no, ang usa sa inyong mga responsibilidad is mo participate sa pagpakaylap sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan. Okay, na-mention na nato na the previous weeks, no, previous midweek services nga ang evangelism is not just about pag-share sa Bible, no. More importantly, it's about Jesus, di ba? The gospel is Jesus himself. So you share Jesus. Mao nay usa sa inyong responsibilidad. Laity serve the church by assisting at services, missions, and programs of the church. So, another responsibility sa mga miyembro sa simbahan is mo
participate o mo assist, okay? Mo sa tanan nga mga misa, okay? Mga misyon, okay? Missions o mga programa sa simbahan. Okay? So do not think nga dili man ko, wala man ko ministry diya, tigsimbara man ko. Dili na ingon nga tigsimbara. Okay? Ang pagsimba is just part of your responsibility as members of this church. Aside ni ana sa pagsimba, mao ang pag-participate sa mga buluhaton sa misyon. Okay? That's why we have our mission fund. Okay? We give our mission fund kay most of us cannot participate physically dito sa mission. But by giving our mission fund, okay? We participate sa maong buluhaton sa mission. Okay? And programs of the church, mga programa sa simbahan, dili lang panahon sa mga party, community meal. No, every program, moingon ang simbahan nga manghinlo ta, tanan ta apil. Wala exempted. Okay? Kung moingon nga mag-feeding ta, tanan mo apil. Mag-contribute, magtabang. That's part of our responsibility as lay people, okay? And utilizing their expertise in the good administration of the church. Naiuban sa inyo mga ginasahan, no, nga maayo mo maghimuon nga mga leaders, no? Okay? Parish council leader, no, leader sa pagpanghinlo, sa kusina, sa finance, sa uban pa nga mga aspeto sa simbahan. Okay? And laity live sacramental lives. Okay? Take note of this, klaro kayo. Laity live sacramental lives. So nibot pasabot nga ang mga laiko kuno nagpuyo sa sakramento nga kinabuhi. But pasabot nga kaning bahin sa sakramento, no, dili ta mahadlok ani, no? Dapat but pasabot sacramental ta nga but pasabot kung naa kay anak pabunyagan gid nimo. Okay? Pa-kumpirmahan nimo, mangumpisal ka, magpakasal ka sa simbahan. No? Kung masakit ka, sacrament of holy unction. Okay? So that's what it means to be sacramental. No? Dili ta mo engage sa mga gitawag nato nga mga superstitious beliefs. Okay? Mga occult. Okay? And membership in the church is defined as this, no? Ang timailhan nga membro ka ani nga simbahan, again, no? Let me explain. Number 1, pinaka-importante gyud, nabunyagan gid ka. Okay? Kinahanglan nabunyagan ka. That's why ministers, you are not allowed to serve kung wala kay bunyag. Okay? That's the basic requirement. Okay? Because klaro kay sa atong balaod nga the people that can serve in the ministry sa church, okay, kinahanglan nga nabunyagan gyud. Okay? Kinahanglan nabunyagan. And dapat kuno na-enroll sa parish register. But pasabot, rehistrado gyud, kumpirmado nga membro ani nga simbahan. Okay? And there are regular responsibilities, again, aside sa akong gimension nga ganina, regular participation in the life of the church. No, participate ta sa mga misa, kung ingon nga naatay misa sa December 25, alas 12 sa udto, dili na siya ingon nga, dili lang kumuapil kay bilar ko. No, that is our responsibility. Okay? Ato na tanan, it's not optional. Pag moingon nga naay misa, naay mag-resurrection mass ta ni kuan, giawhag ang tanan nga mutambong ta, tambong jud ta. Ngano man, tungod kay that's part of our responsibility. Sabtan? Okay? Participation in the life of the church. Kani, contributing our tithes and offerings. So, dili, klaro kayo, dili ni optional. No? Akaturon na income ang mag-tithes and offering. As long as you are a member of this church, okay, you should contribute your tithes and offering. Okay? Kusog kita mo hatag og kanang namang limos bitaw.
Pero sa atong kaugalingon nga tithes and offering, di ato mahatag sa simbahan. Okay? Kinahanglan, we have to check sometimes our intention anang butang. No? Kaysa wala na mao. Kusog kita muhatag sa uban, but when it comes to our tithes and offering, okay? We don't give. And not only because we don't give tungod kay because of financial reasons, no. Okay? We have to give because God is generous. Kaya ang Ginoo manggihatagon. Unya, kung nagsunod ta sa Ginoo, sunisunod po ta sa iyang pagkamanggihatagon. Okay? Sama nga ang ginikanan, kung ang ginikanan manggihatagon, kinahanglan ang mga anak pod manggihatagon. Kay unsa nalay ikasulti sa ubang tao sa mga anak nga ang ilang ginikanan manggihatagon, ang ilang mga anak dalo. Di ba? It will create a bad image sa pamilya, especially to the parents. No? And it will also create a bad image sa Ginoo when we are not generous. Generous kay Ginoo sa ato Okay? So contributing our tithes and offerings, that's one of our gitawag nga responsibility. Isip mga membro ani nga simbahan, following the vision of the leadership, musunod kita sa pananawon sa atong mga lideres. Dili pwede nga maghimo-himo o galingon imong mission vision diha. You follow the vision of the leadership. Ministry leaders, do not create your own ministry. That's not your ministry. That's the bishop's ministry. Anytime, pwede na niya ipasirado pag nakita niya nga dili na makaayo sa simbahan. Okay? Tanan ministry sa simbahan, gikan sa acolyte, banda, tanan. No? Katong mga gipang commission, pwede to niya innull and void ang commission if he sees fit. Okay? Because he is the leader, he is the father nga gibutang sa Ginoo sa ato. So we should follow ang iyang vision. And klaro kay ang vision sa atong bishop is go forth into mission. Okay? Some of you have been given the task nga mag-alagad sa Kihabagat Mission Church, and you stop doing it, and you think that it's only a vision of somebody, it's just a command. No, that's the vision of the leadership. Okay? Follow the vision of the leadership. Sunod, serving through various gifts and ministries for the building of the church. So naatay mga nagkalain-lain nga mga ministry sa simbahan. Gitukod ni siya aron nga ma-build up ang simbahan, aron sa kaayuhan sa simbahan. Okay? That's why gamita ang inyong mga abilidad, inyong mga talento. Okay? For the gift, for the good of the church. Take note, your gift came from God. Okay? Ang inyong mga gasa, whether mo kanta, mo sayaw, mo basa, mo computer, unsa pa na diya, mo panday, mo dokdok, uban pa. Gika na sa Ginoo. Di ba? So, angayan lang nato ihatag balik po sa Ginoo. Agree? Amen, di ba? So, agree ta na, no? So, mauna nga, gamito nato siya para mulambo ang simbahan. Okay? Dili nato na himuon nga gamito nato aron nga mulambo ang atong kaugalingon. Okay? The ministry of the church, dili ni kanang murag kuan ba kana bitaw murag audition bitaw para pagpa-improve sa atong talent. Ang kanang pag-improve sa imong abilidad, sa imong gasa, automatic mosunod na lang na siya. Pero ang pinakatumong gyud sa imong gasa is para sa kaayuhan sa simbahan. Kaayuhan sa simbahan o kahimayaan sa Ginoo. Mao na pinakatumong ana. Ang kanang imong pagka-master sa maong gasa nimo, mao na nay resulta tungod kay imong gihimo ang imong gihatag nimo imong gasa para sa Ginoo. Okay? And ang pinakalas na to nga responsibility is we have to make a commitment to the Great Commission and the Great Commandment. Ano explain ni Father J itong Sunday. Unsa man ang Great Commission? Go into the world and preach the gospel. Pagsangyaw sa ebanghelyo, man ang Great Commission.
Ang great commandment, unsa man ang great commandment? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. O ikaduha, love your neighbor as yourself. Paghigugma. Okay? We have to make a commitment on that. No nga ato nang himuon. Okay? Isip nga mga membro aning simbahan. Nasabtan ba? Okay? Nasabtan ba? So, maghimo kita ani og kanang mas formal pagyod nga catechism, no? Kay kinahanglan ta makabalog yod kung unsay atong mga responsibilidad, unsay atong mga trabaho, no, isip mga membro ni ini nga simbahan. But for now, I'm just highlighting ang atong mga pinaka-importante gyud sa membership nato sa simbahan. Okay? And of course, kami pod sa leadership, our role, among responsibility sa inyo is nga to make sure nga mutubo mo diha sa inyong pag-alagad, pagsimba ninyo sa Ginoo. Okay? And if you remember, unsay gisulti ni Father J atong Sunday, ningon siya, kung Father J and Bishop rather, ningon sila nga, kung naakay kahiubo sa simbahan, sa iyang mga lideres, don't leave the church. Okay? Mao ni ako isulti sa inyo karon. Do not leave the charismatic Episcopal Church just because of its imperfect members. Ayaw biyae ang charismatic Episcopal Church tungod lang kay walay mga perpekto nga mga tao dinhi. Tungod kay napakyas ang mga tao dinhi. Ayaw biyaeng simbahan. Kay I tell you, daghan kay kog mga kaila, ambak-ambak og simbahan. Hangtod karon murag mga baki. Sige lang ambak-ambak ba. Tugpa ani, pila ka bulan lahi na sad. Hangtod karon, ang ending nahimo na mga atheist. Wat na nag-ilag Ginoo nganuman kay gipangsudlan na tanan. Pero ang kasing-kasing wa man mausab. Kay ang gipangita perpekto gid nga simbahan nga makatagbaw sa iya. Mga igsuon dili man ang simbahan makatagbaw sa ato, ang Ginoo man. Di ba? Kung diha ka nga simbahan gibutang sa Ginoo, sa giingon ni Father J, diha ka niya gibutang tungod kay ang Ginoo nakayod nga diha ka motubo. Diha ka makaila sa iya. Kamo kita dili na ta mangutana nga diri bagid ka ko. Ha? Kinanglan sigurado na ta nga diri kita gibutang sa Ginoo. Okay? Tungod kay kabalo ang Ginoo nga diri ta makadawat sa atong kaluwasan, diri ta makaila sa iya, diri ta mulambo. Pero ayaw mo pag-expect nga perpekto ang atong simbahan. Amen. Walay perpekto nga simbahan bisan pag adto mo sa kwan. Kung naatay problema diri, hunaw-naa, 33 years pabiya ta. Hunaw-naa ang Roman Catholic Church nga 1,992 years old na. Pirti kadako sa problema. Di lang takabalo. Kaya di man na ibalita. Pero kung gusto gyud mo makabalo, daghan kay karon ng gawas, mga pari, wala magsunod sa ilang obispo, naay mga pari, naay mga katikista, naay mga madre, nga gapanambal, gapanawal. Tinood na, manay problema karon. Dito sa laing nasod, naay mga obispo, nang rape og mga sakristan, nang rape og mga madre, nagguyab-uyab sa pari. Unya, tuo mo, gamay ka na nga problema. Unya, kita diri, unsa na atong giproblema? Nasilo lang ta sa atong kauban simbahan. Pero sila, despite ana, wala sila mobiya sa simbahan. Dili tungod kay gi-condone sa simbahan. No, wala nagi-condone sa simbahan, wala nagi-approve sa simbahan ang ilang gipangimo. Okay? Tungod kay kasabot sila nga kumuhawa sila sa ilang simbahan, asam sila paingon. Kita pod, kumuhawa po ta sa atong simbahan kung asa ta gitanom sa Ginoo. Unsaon na lang pagtubo nato? Diba? Dagan kay mga member ani nga simbahan, nga nanghawa ani nga simbahan, no? Og sad to say, niundang gid ang ilang pagtubo. Mingon sila nga adili magyapon kay ampo mayapon kus balay. Father, ana,
pananaw mangyapon ko sa paminaw mangyapon ko mga wali di sa Facebook, di sa YouTube. Mga igsoon, lahi ra gyud pag naagi kanang membro gi ka sa simbahan, kanang nagi kay sudlan nga simbahan ba. No? Lahi ra gyud. Amen ba? So mao na dili na to biyaan ang CEC, di na to biyaan ang CCR. No? Usahay, di mo muuyon sa amo. Kami po usahay, di po mi muuyon sa inyo. Nauna lang na ninyo. No? Pero still, pwede mangyapon nga maghinigugmaay ta, magsinabtanay ta, bisan dili all the time nga magkauyon ta sa usag-usa. No? Tungod kay pamilya nato ni. Para sa inyong pamilya ba? Biyaan lugar nimo na imong pamilya tungod kay nag-away mo sa imong mama, sa imong papa? Dili oy. Mamutos lugar ka diya, layas nako, ngita nako laing mama ug papa. Kay wa ko ni angay sa imong sudan nga giluto. Ay amaw ka man di ay. Kung imo nang himuon basig di na gid ka kabalik, hinuon. Okay? Kita diri, no? Di man malikayan. May ubos ta, masilo ta. Usahay, labi na pag kamo, koreksyonan mo na mo. No? Ma-offend, matandog ang garbo. In the first place, nganong naay garbo? Nga delikado mo na. Di ba? Or vice versa, kamoy mo correct sa amo. Okay? Pero mga igsoon, ang pinaka-importante, mabitang gitawag nga great commandment. Okay? Higugma ang Ginoo, higugmaay mo sig kataw. Tanan natong himuon diri, himuon nato uban ng gugma. Amen. No? So, we can argue, we can rant, but we can do it with love. Dili kinahanglan nga magsinumbagay, magpinahitay. That's why we have to check our heart. Kaya kung nang imong kasing-kasing ganit, nakikandam na para makigbugno, apil din nakadaan. That's pride, my igsoon. But if your heart is really aligned sa kasing-kasing sa Ginoo, nga mapainobsanon og hinlo, no? Bisag koreksyonan ka sa imong leader, no? Dawaton nimo na, masakitan ka, yes. Pero imo nang dawaton kay imo nang unaon nga, tinuod ja gid no, wala gid ko nagkuan. Or kami, no? Di ba nabalik kayan, no, na mga member mo comment man gyud, no, sa leadership. Dawaton na mo na, kay tan-awan po namo nga, okay. Vice versa ra ba na? Nag-alagad mo sa Ginoo o sa simbahan, kami po gipadala pod mis Ginoo para mag-alagad sa simbahan o sa inyo. Okay? So do it in love. Amen ba tana? Amen. Okay? So manglingkod lang ta, no? And I encourage everyone to pray, no? Mag-ampo ta, dili kinahanglan nga taason kinato pag-ampo. Just pray kung unsay leading sa Holy Spirit sa inyong tanan, no? Naay microphone, ipasapasa lang nato. It will start sa ako. Okay? Paingon din na, anak dayon tuyok, then katapusan dayon dito dapit